nasa kapanahunan po tayo ng Kwaresma, no? At ang Panginoong Diyos ay kasama natin, no? At patuloy na inayahan tayong pumasok sa pagbalik loob, no? Sa pagsisisi. Mga kapatid, narinig po natin ang unang pagbasa, no? Hindi lamang para sa noon, no? Sa mga tao ng Sodom at Gomora, ngunit ito ay para din sa atin. Para din sa atin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ang sinabi ni Propeta Isaías ay para sa ating lahat. Now, though your sins be like scarlet, they may become white as snow. Gaano man kapula ang inyong kasalanan, kayo'y aking paputiin tulad ng yelo o bulak. Yan ang sinabi ni Propeta Isaías, no, galing sa ating Panginoong Diyos. Kung nais po nating baguhin ang ating mga puso, mga kapatid, gawin ng Diyos ang sinabi niya. Paputiin niya yung ating mga puso na puno ng kasalanan. At sa Ebanghelyo naman, hindi tutol si Jesus sa ating pagnanasa o kagustuhan na magiging great, magiging dakila. Ngunit ang gusto niya na malaman natin, mga kapatid, ang tamang daan, no, ang tamang paraan sa pagiging dakila. Susundin natin ang mga yapak ng at katangian ng ating Panginoong Hesus at hindi na ipinapakita na ginagawa ng mga Pariseo at mga eskriba. Sila'y napakagaling. They are expert na magturo ng kautusan. Napakagaling nila. Ngunit, kabaliktaran naman ang kanilang ginagawa. Sa Panginoon, hindi tama ang kanilang ginagawa. Hindi tama ang kanilang paglilingkod dahil hindi naman ito galing sa kanilang puso, hanggang salita lamang. No? Lalong naging pabigat sila sa mga mahihirap. Pride and hypocrisy, brothers and sisters, will not bring us to greatness in front of God. Yan ang tandaan po natin. No? Hindi ikinalulugod ng Diyos ang pakikitang tao na pag-uugali. Kababaang loob at pagiging tapat sa paglilingkod ang tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Gamitin po natin ang ating mga kaalaman, ang ating talento at yaman sa paglingkod sa kapwa sa mapakumbabang paraan. Ito ang totoong ginawa ni Jesus, no? Even giving up His life for our salvation. At inanyayahan po tayo ng Panginoong Hesus na sundin siya. Sundin natin ang ating Panginoong Hesukristo. If you want to be great, make yourself the servant of all. Ninanais at gusto ba natin, mga kapatid, na sundin si Jesus sa ganitong paraan? Kung sinasabuhay po natin ito, then we are great in the eyes of God. We are great in the eyes of God. So mga kapatid, kahit hindi man tayo great, kahit hindi man tayo dakila sa mata ng mundo, sa mata ng tao, ang mahalaga ay maging dakila tayo sa mata ng Diyos. Amen.